Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang nasyonalismo sa silangan at Timog Silangang Asya. Una ay ang pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangang Asya. Hindi man tuwirang nasakop ng mga kanluranin, dumanas ng mga maigting na imperialismo ang Silangang Asya, lalo na noong ika-18 siglo. Isa sa mga patunay nito ay ang pagpapatupad ng sphere of influence ng mga kanluranin sa China at ang pagpagigiit ng open door policy United States sa Japan. Ang imperialismong kanluranin sa Silangang Asya ay nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Naghangad ang mga Tsino at Hapones na makawala mula sa imperialismong kanluranin dahil sa hindi mabuti epekto nito sa kanilang pamumuhay. Ang paghahangad na ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa dalawang bansa. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-unlad ng nasyonalismo sa China. Upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa paghihimasok ng mga dayuhan, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang Tsino. Ito ay ang Rebelyong Taiping noong 1850 at Rebelyong Boxer noong 1990s. Ang Rebelyong Taiping ay pinamunuan ni Hong Xiuquan laban sa dinastiyang Qing na pinamunuan ng mga dayuhang Manchu. Layunin ng rebelyong ito na mapabagsak ang dinastiyang Qing upang mahinto na ang pamumuno ng mga dayuhan sa kanilang bansa. Nahinto ang rebelyong Taiping nung ito ay mag-api ng dinastiyang Qing sa tulong ng mga British at French. Sumiklab ang Rebelyong Boxer noong 1899. Tinatawag itong Rebelyong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang Iho Chuan o Righteous and Harmonious Feasts. Ang mga miyembro nito ay may kasanayan sa gymnastic exercise. Nagsagawa ng maramihang pagpatay ang mga boxer. Pinaslang nila ang mga misyonaryong Kristiyano at mga Tsino na naging deboto ng relihiyong Kristyanismo. Dahil sa pagkabigo ng Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer, nagpatuloy ang mga pamamayani ng mga dayuhan sa China. Sinikap ng mga Tsino na magsagawa ng reforma subalit hindi ito na isakatuparan dahil sa impluwensya ng mga kanluranin sa pamahalaang Manchu. Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya. Ang pagsisimula ng ika-20 na siglo ay nangangahulugan ng pagpasok ng dalawang magkatunggaling ideolohiya sa China. Lumaganap sa bansa ang ideolohiya ng demokrasya at komunismo. Ito ay nagdulot ng pagkakahati ng bansa at naghudyat ng tunggalian ng mga pinunong Tsino na nagsusulong ng demokrasya at komunismo. Ideolohiyang demokrasya sa China. Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu ay sinyalis ng pagwawakas ng mahigit sa ilang taon ng pamumuno ng mga dinastiya sa China. Hinarap ng mga Tsino ang isang malaking hamon sa kanilang bansa. Ito ay ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno ng mga emperador. Sa panahon na ito ng kaguluhang pampolitikal at kawalan ng pagkakaisa, nakilala si Sun Yat-sen. Nakapag-aral si Sun sa Hawaii at sa Hong Kong Medical School. Naging ganap ang pamumuno ni Sun sa China nang pamunuan niya ang mga Tsino sa pagpapatalsik ng mga Manchu sa tanyag na Double Ten Revolution na naganap noong Oktubre 10, 1911. Tinawag itong Double Ten dahil naganap ito sa ika-10 buwan ng taong Oktubre at ika-10 araw ng buwan. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Japan. Kung iyong matatandaan, magkatulad at magkaiba ang naging pakikitungo ng mga Tsino at Hapones sa mga kanluranin. Magkatulad dahil noong una parehas nilang isinara ang kanilang bansa at daungan mula sa mga kanluranin. Subalit, nagkaiba ang naging pagtugon ng dalawang bansa sa banta ng imperialismo. Patuloy na naging sarado ang China na nagresulta sa sapilitang pagpasok ng mga kanluranin sa pamamagitan ng digmaan. Sa kabilang banda, tinanggap ng Japan ang mga kanluranin ng hilingin nito na ipatupad ang open door policy noong 1853. Sa panahon na ito, umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Hapones. Ipinakita ito ng mga Hapones sa kabila ng pananatili ng mga kanluranin sa kanilang teritoryo. Ngayon ay dumako naman tayo sa ang modernisasyon ng Japan.
panahon ng Meiji o Meiji Restoration. Nakita ni Emperador Mutsuhito ang maaaring maging epekto sa Japan kung patuloy silang magpupumilit na isara ang bansa mula sa mga kanluranin. Bagamat handang lumaban para sa kanilang bansa, napagtanto ng mga Hapones na magiging magastos ang digmaan at maraming mga inosenteng mamamayan ang madadamay. Nang tanggapin ng mga Hapones ang mga kanluranin sa bisa ng kasunduang Kanagawa, ay naging pinuno ng Japan si Emperador Mutsuhito. Tumagal ang kaniyang pamumuno mula 1867 hanggang 1912. Siya ang naglipat ng kabisera ng Japan sa Edo, Tokyo sa kasalukuyan. Narito ang modernisasyon ng Japan. Tinularan ng mga Hapones ang paraan ng pamumuhay ng mga kanluranin na makatutulong sa kaniyang pag-unlad. Ilan sa mga ito ang sumusunod. Una ay ang Germany, kung saan ito ay sentralisadong pamahalaan, ginawang modelo ang konstitusyon nito. Pangalawa naman ay England, kung saan ito ay may kahusayan at pagsasanay ng mga sundalong British. Pangatlo naman ay United States, ito ay may sistema ng edukasyon. Ipinadala ng pamahalaan ng Japan ang kaniyang mga scholar sa Europe at United States upang matuto ng makabagong kaalaman at kaisipan sa pamamahala, kalakalan at pakikipagdigma. Tinularan din ng Japan ang pagpapaunlad ng industriya na ginawa ng United States at mga kanluraning bansa. Ngayon ay dumako naman tayo sa nasyonalismo sa Indonesia. Ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinapatupad ng mga Dutch tulad ng culture system at pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones. Lahat ng kapakinabangan sa mga nabanggit na patakaran ay napunta sa mga mananakop na kanluranin. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Indones para sa kalayaan noong ika-20 siglo. Ngayon ay dumako naman tayo sa nasyonalismo sa Burma. Tulad ng China, nagsimula mawala ang kalayaan ng Burma bunga ng pagkatalo nito sa tigmaan ng mga British. Nalagdaan ang kasunduang Yan Dabo na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng Great Britain sa teritoryo ng Burma. Isa sa mga hindi matanggap ng mga Burmese na maihiwalay ang kanilang bansa mula sa India. Magaganap lamang ito kung sila ay lalaya mula sa pananakop ng mga British. Dumako naman tayo sa nasyonalismo sa Indochina. Bunga ng pagkakaiba ng kanilang lahi at kultura, hindi nakamit ng mga taga-Indochina ang pagkakaisa upang labanin ng mga mananakop na kanluranin. Ang mga Vietnamese ay nagpakita ng damdaming nasyonalismo sa pamamagitan ng pagkikidigma sa mga kanluranin. At ang panghuli ay ang nasyonalismo sa Pilipinas. Nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 years o taon na nagpatupad ang mga Espanyol ng mga patakarang pangkabuhayan, pampolitika at pangkultura na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Marami ang naghirap dahil sa hindi makatarungang pagpapataw ng buwis, pagkamkam ng mga ari-arian at mga produktong Pilipino. Bagamat may mga pag-aalsa na naganap sa Pilipinas sa pagitan ng ika-16 hanggang sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, lahat ng ito ay nabigo. Ilan sa mga damdaming makabansa na mag-uugnay at mag-iisa laban sa mga mananakop at ang pagtataksil ng ilang Pilipino. Yun lamang po at maraming salamat.